Ngayon naman ay pag-uusapan natin how to select research topic. So, ang research topic ay may mga bagay na dapat tayo consider bago tayo pumili na pipiliin natin isang research topic. So, since nakapili na kayo, you just have to assess again if your topic is relevant, interest, and manageability, and you have available resources. So, kung ang inyong napiling topic ay may relevance ba, in a way na ito ba ay helpful para sa inyong community. Kung ang inyong bang research ay nakaka-relate to the needs of your study's target audience, or when it is considered important in people's daily lives. So ito yung nagiging mahalaga ba ang magiging resulta na inyong research sa inyong community. So ano bang community natin? Kundi ang San Miguel National, ang San Miguel Bulacan. So of course, when you choose a topic, you have to consider first what's the problem in your community and what could be the possible solution for that. And for those possible solutions, dun kayo hugot ng mga topic na pwede nyong gawing research. Just make sure lang na yung pipiliin yung topic ay interested kayo dahil kailangan yung tapusin yung pipiliin yung research. So, mahirap gawin ang isang research lalo't hindi nyo naman ito gustong gawin. So, kaya isa rin siya sa mga dapat nyong i-consider. So, you have to take observations, ano yung mga experience nyo. And of course, hindi mawawala ang brainstorming with your group mates upang pagpilian yung mabuti kung ano ba ang gagawin yung study. So, since tapos na kayo sa title defense, ang gagawin naman natin ngayon ay alin ba doon sa mga pinresent nyong titles ang most doable at mas nagbibigay ng nagiging pass or pumapasa dito sa mga factors na sinasabi ko sa pagpili ng research topic. So kung naalala nyo yung ating performance task na nag-check X kayo, in this situation naman ay ang inyong gagawin naman ay yung tatlong topic or dalawang topic per group, alin dyan ang most doable by considering these 5 factors. So another one is manageability. This third factor, it means that the research topic can be studied within your abilities and your research must be doable within a specific time limit. So katulad din ito nung SMART, which is specific, measurable, attainable, reliable, and time-bound. Manageability in a way na huwag kayong pipili ng research topic na hindi nyo naunawaan. Ang pagpili ng research topic o research title, research study, ay dapat ay meron kang malawak na dahilan kung bakit mo ginagawa yan. Meron kang malawak na kaalaman kung bakit gusto mo siyang i-resolve. At meron ka rin mga idea o mga tamang tools para isagawa yung mga procedures. So, may mga research na hindi pang grade 12. May mga research naman na pwede naman sa inyo, yung mga basic research. Kung doon lang tayo muna sa kaya nyo, doon lang muna tayo sa available na resources, available at accessible, easy access yung mga gagamitin yung mga tools. At you have to consider yung specific time limit. So, in term 1, term 2, term 3, sa ngayong term 1 ay pinipilit nating maabot na makatapos tayo at makagawa tayo ng isang maayos na research proposal per group. At inihanda ko kayo para sa pagkasagawa ng procedures nyo in actual sa laboratory. So, considering the time limit, kailangan in term 2 ay naisasagawa nyo na yung mga procedures. In term 3 naman ay naisasayos nyo na yung mga papel. So, ibig sabihin, yung pipili ng research ay hindi dapat long-term na ginagawa experimentation. So, iisip kayo ng mga study na mabilis gawin yung mga procedures at mabilis ilabas yung mga resulta at yung mga observations. Another one is available of resources. Tulad ng sinabi ko kanina, pumili kayo ng mga topic na merong mga available resources. Kasi kung kulang ang resources nyo or kulang yung material nyo, meron kayong mga particular na procedures na hindi nyo agad may sasagawa. So sa bandang dulo, sa bandang huli, mag-give up kayo sa pagpili ng research topic at magsisimula ulit kayo sa panibago. Kaya ganyan kahalaga na magkaroon tayo ng careful planning at pag-consider ng mga research topic. Tulad ng ginawa nyo sa performance 1, 2, 3, lahat ng yun ay mga halimbawa. Kung mga practice test nyo, yun mga halimbawa kung paano nyo dapat i-consider ang pagpili nyo ngayon sa inyong magiging research study ng bawat grupo. At the same time, kailangan ay meron kayong enough na financial resources para mag-undergo ng research. Kaya pati yung cost analysis natin ay isinasama na rin natin sa inyong research upang malaman nyo kung kaya ba ng inyong bulsa o ng inyong budget yung magiging financial cost para makatapos tayo sa mga procedures at sa iba pang mga kailangan nyo para sa research. In addition, you must also avoid tackling topics na very technical. So dito ay yung mga availability ng resources, financial, manageability, and relevance and interest. So again, i-avoid natin ang pagpili ng mga research topic na controversial, highly technical, and that the other things that may offend the certain groups of people.